dito. James 1:22 comes a call for juniors true, who will live for Christ the risen Lord. Listen to his trumpet call, ringing out to one and all, the doers of the word. Be doers of the word, be doers of the word, be doers of the word. And not hearers only, be doers of the word. We would strive for Christ to live, time and talents we would give. We would follow Jesus all the way. Tithes and offerings we would bring. We would work and pray and sing for the Master every day. Be doers of the word, be doers of the word, be doers of the word. And not hearers only, be doers of the word. Kind to others we would be, Jesus' likeness they would see. We would keep our bodies clean and strong. We would strive in school and play to learn lessons and obey. Live for right and conquer wrong. Be doers of the word, be doers of the word, be doers of the word. And not hearers only, be doers of the word. Let us serve with all our might, let us stand for truth and right, always living for the risen Lord. Come and join our happy throng, sing with us our joyous song. Be ye doers of the word. Be ye doers of the word, be ye doers of the word, be ye doers of the word. And not hearers only, be ye doers of the word. Amen. Di na gani makita ang title sa banon. James 1:22, where it says, ano ko no?
but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Lain ang hearer, lain man ang doer. Siling sang Ginoo, pagi kay Santiago, hindi lang kita mangin manog palamati, kundi manog. Samtang nagapamati ka, after ka namati, anong imuon mo? You have to be doers of the word. Manughimo ka sang imo natunan. Okay, so siguro it's time for us to pray before we come to the Lord sa pagtuon sa iyang pulong. Let's pray. Heavenly Father, we come before your presence, and we thank you so much for the opportunity, for the privilege that we can study your word. We can be able to know more about you so that we can be doers of the word and not hearers only. Ginoo, kabay ikaw hambal sa amon tagipusoon, kag subong man maghatag sa amon sa paghangop. Dear Holy Spirit, we pray that you will give us the wisdom. Guide us, illumine our minds, that we will be able to understand your word. And Father, we give you all the glory. We give you all the honor. Kabay pa ining tinion sa pagpamalandong namon. Makadalagid sang kamayaan kadayawan sa imong ngalan. Kaya ning amon pangamuyo, pagpasalamat sa imo, pagi sa mahal, kag matamis ang ngalan ni Lord Jesus. Amen. So, sa sini nga time, iaman nato ng aton mga dalang Bible. Do you have your Bibles? Okay. Iban, may ara nga holy cellphone. Why holy cellphone na? Holy Bible. It's good that you have your ano na yung natawag naton, hard copy sa aton Bible. But anyway, we have, if you do not have it now, no, we can just have some PowerPoint there nga sa diin imo man makitaan, no, ang ginahambal naton. At the same time, abi mo kung ano, this is just a matter of suggestion. After nga nakapamati ikaw, when you go home, please try to review what you have seen, what you have heard, and what you have listened to, so that you will be able to, to review. Kaya man nga aton paminsaron, balabi mo, do pariblas ang thermometer. No? Kung ang thermometer, kung saka panahog ang iyang depende sa intensity sa kainito, no? Kabugnawon. Kung init, kung ano ganinang sa init, pila ang pinakataas. Ang body temperature naton, pila? 27? 37? Kung hilanat ka, pila na na? 38, no? 38, 39, lanat na na. Di ba? Kagi ka mo temperature nga sobra 38, hilanat na na. Ang tugnaw nga temperature dito sa mga countries pareho dito sa Europe, sa United States, mayara sila yung katugnawon dito yung below, mayara gani nga negative form mo. Ang amon anak bla si RJ dito sa Germany, permisa ga reklamo ga muno. Sila yang ang klima diri sa Germany doon di mansindihan. Doon na sa Europe, no? Ang isa mayara nga ang ila init to, pirte ka init. Ang ila nga tugnaw, pirte ka tugnaw. Di sa aton niya, kung tugnaw, gakurog-kurog ta, pero dito, diriya, wala kita sang tugnaw, diri nga daw ga freeze ka gituman, no? Dito sa Italy, amo man na. Okay? Si uton naton yuli, dito man nagalin sa Italy, may amo man nga klima, may tugnaw, pirti ka init. So, sa aton nga kabuhi, ng mga Kristohanon, dapat ang aton kabuhi, dapat init, di ba? Init sa pagalagad sa Diyos. Amen? So, hindi pwede nga may coldness sa aton. Kaya ang coldness that is, kag ang lukewarmness, that is already an expression that we are already away or ang aton nga spiritual life has been weakened by sin or nag-backslide na kita.
Dapat ang aton pag-alagad sa Ginoo mainit. Alright? So this morning, we will talk about a very important topic again. Sini nga bulan sang Agosto, ang aton nga mga mensahe are all geared unto the daw na kwan bala? Daw na ano panawag nato sina nalansang sa aton nga subject which is stewardship. Okay? So we will continue with this. So magsiling ka gani nga stewardship ining aton nga subject, no? Magsiling ka subject kani amo nang aton ginatun-an every Sunday, all right? For the whole month. Although ngati sa iban nga mga binulan nga take up man ta sini. Pero ang aton more emphasis is on stewardship. Now, what is meant by steward? It comes from the gina-review naton ni Permi. It comes from the Greek word oikonomos, right? Or that is also the word where economics was taken. What is a steward? A steward is a manager, okay? Or an administrator. Para maintindihan ta. Ano ba lang magsiling nga steward? Tulugyanan, no? Sa aton diya sa Negros, kay kumo daw familiar kita sang set up sa mga asyenda bala, no? Iban sa inyo asyendero man ay, di ba? Tsura nyo daw asyendero man. So, ang asyenda, may ara silang natawag administrator. Meaning, ang administrator, hindi na amo ang tagiya ng asyenda. Kundi siyang naga-administer, siya naga-manage sang asyenda. No? Pero itong una dito sa Amon, sa Himamaylan, may stato kamalapad nga asyenda. Kag ang naga-administer dito, amo to si Juan Bunin. Juan Bunin bala? Si Juan Bunin, tatay ato ni, sino gani nga Bunin, sa artista? Sino? Richard? Bernard Bunin. Bernard Bunin, pakaisa ko to. Katsila. Si Bernard Bunin, bata to ni Juan Bunin bala. Si Juan Bunin, amo to siya sa una administrator dito sa Hacienda, panawag sang Hacienda to. Hacienda Nueva, no? Okay. Siya maglagaw-lagaw na siya sa Hacienda, kaboy unan sa mga tao, katsila to, mudo to giya mo. Pero siya na nag-administer sa Hacienda. Pero hindi siya tagiya. As a matter of fact, kalapad sa Hacienda, adlaw-adlaw, nagalibot na siya. Ginasituate niya kung bala ang plastada, gusto. Mga kabo nila, ang pagpatapas ng tubo, pag-iban pa. No? Basta ang liya, bata ito, nag-artista bala to, si Bernard Bunin. So, napag-show dito sa kabangkalan sang sini ni Bernard Bunin. Ngalantaw siya, una-una gito, daw, ano bala? Ang panawag natin sa nagani ko una. Nang daw, kung sa mga department store pa, ha? O, bawo, pagwa to. Pagpagwa, ining lantaw siya. Kung uli, bata ya, daw man, kuan ba, nang ano nagani, nabalang tiruhay. Tiyang bata ya kuno, inang daw ginlipot, bala, may tao sa likod. Ang bata ya, way kita. Sila sa bata, sila sa tatay. To, sa likod mo, way balakwae, pusil kag tirohon ang tilon. Patay ang kontra mo. Patay mo ng siniyan. Amo na ang istorya na. So, administrator, meaning manager. So, that is what we call steward. Kita nga mga Christian, we are not the owner of the world. May isa ka preacher nga sila, I am the owner of the world. Sino to? Si Kibuloy. Siya ang owner of the world. Ara sa subong sa presuhan. Siya gali ang owner sa presuhan. Nung kakamagambal nga owner of the world ka. Okay? Sinong owner of the world? It is God. Dapat maintindihan ta, nga kung Kristiyano kita, bisan ako nga pastor, I am the steward of the church. I am a steward of my family. And most of all, I am a steward of everything that God has given me. And the same as true with you. We are all stewards of God.
we are not the owner. Bisan ang balay mo na, you are not the absolute owner of your house. Correct? Ang imo salakyan, nga ara sa imo subong, you are not the absolute owner of your car. That's why when we have our car, when we have our house, when we have our properties, we dedicate that to the Lord. Why? Because it is the Lord who owns that. That's why, kitaya ang aton nga status tubakan sa Diyos, steward lang kita. Pati mga kabataan mo, you are steward of your children. You are steward of your family. You are a steward of your life. Diba? So, steward. So, anong obra ta? That is what we call stewardship. Ang obra sang steward is stewardship. Pero sa eroplano, anong babae nga panawag? Stewardess. Ang lalaki, steward. Anong obra nila sa eroplano? Sila nag-manage sa airplane. May mga kinalaman pasahero, ara sila. Kung nagalingin ulo mo, kung haluson ka paginhawa, tagaan ka sa ang bag dira, kung ano man, kinalanon mo, steward or stewardship. Why? Are they the owner of the airplane? No. They are just the steward. So, anong obra? Stewardship. What is meant by stewardship? It is the management. It is the arrangement. It is the administration of something that God has given. That is just a simple way to understand it. So a steward like you and me, we're just managers, we're just administering what has been given to us by the Lord. That means, as a steward, we have to have what we call responsibility, and later on, we have to have accountability before the Lord. May accountability, responsibility, accountability. Ano nang responsibility? The work assigned to a position. Whatever position that you have the responsibility. In what is accountability? An accountability is what we mean by the accounting after that responsibility has been done. So may accounting. After yung gitagaan ka, isipon, tanawon, kumbala, you have been faithful as a steward of something that God has given to you. So, those are things that are related in what we call steward or stewardship. Right? Now, I have already given you these major areas of Christian stewardship in the previous, I think, 2 Sundays ago, or 2 Sundays, kay kada Sunday, lain ang atong take up nga stewardship mo. The first that we have taken up was the stewardship of our lives, no? And opportunities, last Sunday, I am always emphasizing that there are 8 major areas of Christian stewardship that you have to take note. Okay? Ano nga stewardship ini sa aton? We have the stewardship of our lives. Stewardship of time. Okay? Stewardship of talents. Or the stewardship of gifts. We have also the stewardship of God's temple, and we call that our body. No? Our health. We are all stewards of our body. We are stewards of our talents. What do you mean by talent? Talent are natural abilities that we had or we have when we were born. Daw inherent, bala pagkatamos kalibutan, ng tagaan ka sa Diyos, ang special natural ability. And that is what we call talents. Right? Mayroon nga natao ka, pagkatao mo may talento ka, tagaan ka sa Diyos ang talento, magkanta. Pero you have to nurture that. Because even if you have the talent to sing, if you do not nurture it, you do not develop it, it will not become a good talents for you. Now, the moment you become a Christian, that talents will become gifts. What do you mean by gift? The endowment from the Holy Spirit. And that is what we call charisma or charismata. Charisma means gift from the Holy Spirit. So, ang talent, kung hindi sa Christian, talent lang na. But if you are a Christian, kag may talento ka, for example, magkanta, gamiton mo na para sa Ginoo, you sing that in the choir, you sing that in the church,
You sing that to glorify the Lord, that becomes a gift. Okay? Kaya kag ang gift, that is purposely to minister to other people. Amo na sila sa 1 Peter chapter 4 verse number 10. Therefore, as we have received the gift from the Lord, we have to minister that gift to other people. So that is the stewardship of talents. And we have also the stewardship of God's body or the temple that God has given you. And then number 4, we have the stewardship of God's resources. Okay? Ang tanan-tanan niya ginhatag sa Diyos sa aton nga mga material, nga mga butang. Those are God's material or God's resources that we have given us. Number 5, we have the stewardship of the gospel. The gospel, the word of God, or the message of salvation that Jesus Christ died, was buried, rose again, and ascended up to heaven, and will be coming again. When people will believe on the gospel, they will be saved. So, we share the gospel. Ano ning gospel? Kaluwasan. Kung tuuhan sa Diyos, ang mayong balita ang si Kristo nang inmatay, ginlubong, nabanhaw, nagkayab sa langit, kag magabalik liwan. Sila ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2 to 3, he will be saved. That is the stewardship of the gospel. We have also the stewardship of the family. Your family, my family, is not ours, but it is God's. So, therefore, we are responsible stewards of our family. Later on, when we face God in the judgment seat of Christ, we will be judged according to how we take care of our family. Amo na siling sang 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So, anong hukman sa Diyos sa aton? How you take care of your family? Diba? Ginlead mo ba lang family mo sa Ginoo? Kung ikaw ginikanan, kung ikaw amay, ikaw iloy, was there a time or did you take opportunity to lead your children to the Lord? Salabton mo na sa Ginoo. Okay? Salabton ta na sa Diyos. Number 7, we have the stewardship of opportunity. Opportunity means something that, you are that God has given you, where you can do something for the good of everyone, for the good of everybody, and for the good of your life. So, stewardship of opportunity. And then number 8, we have stewardship of the church. Right? It's the local church or the body of Christ. So, we are all stewards of this. So, these are all major areas of Christian stewardship. May mga major, kung may major, may minor man di ba? Okay. Sining aga, we will be able to discuss about the stewardship of God's resources. Okay? Now, this is a very important topic that we are going to discuss today. And I hope that you will just be open-minded about this. Now, ang aton nga verse kay na ginbasa kay na sa aton to nga is on 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 15. Okay? Hindi na naton ipaliwat pagbasahon, but let me try to give you the contents of what we have just read a while ago. So the blessings on monetary stewardship. When you say monetary stewardship, that is the stewardship of God's resources. There are always blessings if we are faithful in these things. Kaya kabalo ka, ginambal ko na sa inyo nagligad, nga tagsa kabutang nga ginahambal, ginasugo sa Diyos sa aton, may ara ginaya nga Paris. Okay? The moment you obey what God has commanded, may pair ginaya nga blessing ang Diyos. Paghambal sa Diyos, may dala na nga inherent na niya. Di ba? Sa simple lang pala nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong blessing da? And all these things shall be added unto you. Pagitaon anay ang ginarian sa Diyos kag niya pagkamatarong kay ang tanan niya butang nga ginhandom mo sa Ginoo, idugang. Way sa ngambal nga pangamuyo pa, idugang lang sa imo.
Anong buot sila ngun sa dugang? Di pareho nga nagabakal ka sa isda, paamanan sang Diyos. Ipaaman sang Diyos sa imo. Pero ang paaman, makuha mo na kung di ka magbakal? Hindi. Bakal ka gid. Di ba? Sila yung magbaligya nga. Aryo, 150 lang baklon mo. Ari paaman, no? Iba niya man ang baligya isda. Sorry lang sa mga baligya isda. Nang ginabukol-bukol nila bla. Kakita mo na ginamutaran ko na bla. Nakapimba kung ang ginabaligyan niya bla, dahon. Daskan nila na sang gamo na bla, ang surudan, ang hapin. Abi mo, dako ng isda katumpok, gali kay, may bukol sa dalong. Amo na magkuha sa sang isda, ginaway na ang adasig, butakan ng luwat. Daw, hindi namin, no? Kung ka magbaligay isda, hindi yan pag-amount na. Amo na, sila isang Bible, unahon mo ano yung ginarian sa Diyos, sige pagkamatarong, kaya ang tanan niya butang ginahando mo, dugang sa inyo. Ang ginagin na sa Psalm 37:4. Ano ginasiling sa Psalm 37:4? Delight yourself in the Lord. Ano ang iyang blessing? And He will give you the desires of your heart. Ano magsiling ka nga delight? Be happy as you serve the Lord. Be happy as you worship the Lord. Be happy when you come to the Lord. Ano na idea ang delight, di ba? Delight. Anong delight sa iligay? No, na kalipay. Amo na magkaong kasang kwan, kasaba delight, ga kadlaw ka. Di ba? Lang ka magkaong kasang kasaba delight, ga kuriit ka. Di ba? Hindi na nga yan, hindi bagay. So, delight means to be happy. So, ara, may blessing ang Diyos. Ang pamangkot, if you are faithful sa Ginoo, sa pag-take care sang imong kabuhi, may blessing man ang Diyos? Hoy. If you are faithful in taking care of the opportunity that God has given you, may blessing man? Yes, of course. Amo maneho, may blessing man sang Ginoo, the moment we have to be faithful in taking care of all God's resources, especially when we talk about monetary stewardship. Kabalo ka, sila isang Bible, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Anong promise ng Diyos? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Sa unang tiyempo, abi mo, ang mga ginabrahan bala sa mga tao sang kwan bala sang gina-press nila o kung ginalinas nila ng grapes bala para mag-produce sang juices. Kaga ang juices sa mga ginahimo nila nga fresh nga wine. Kaysa una mga Hudiyo nagainom sang wine. May araman nga tawag nga fresh nga wine, unfermented panawag sina. Amo nang ginagamit nila magkaon sila bala. Kundi, prestong sa marriage da sa time ni Jesus, blada sa John chapter 2, di ba? Nga nagainom sila wine. Para sa mga Hudiyo, ang wine ay part na sa ilaya nga diet. Kung nagkakaon sila, may wine. Pero sa imo bala, magkaon ako na may mga juices man ta, no? Pares mo da, either fresh nga juice, para sa pagkaon mo, tapos mo kaon, inom ka. Pang dessert na iya kung isa nato, no? Sa ilaya, part na sa ilang meal. Hindi pwede ang mga Hudiyo magkaon nga wala sila wine. So, pero ang ila ginagamit nga wine, hindi na iya fermented. Mas sila fermented na bilang nadugayan na nga grapes. Kaya mo na niya, makahubog na iya. Inanilaya nga wine, unfermented wine. Okay? So, ang mga Hudiyo, sa una ko na yung ilaya nga lugar, ang ilang kalabanan nga produkto ning grapes, mga ano pa na, mga citrus, diba? So, ang ginaobra nila, ginahimo nila na nga juice. So, ang ginaobra nila, may arada press, may arada wine press. Wine press, linasan bala? Kagang nagalinas ang ilang dira, mga grapes, ning
karabaw. Karabaw, buhay tugulik sa muna karabaw. Ning baka. Tinlo magurong tiil sa baka, no? Libot, baka. May ara na din nga, nabutang sa liog ya. Sige libot, ginalapak ang grapes. Ang iban mga tao, sila man ang galasak sa grapes. Amo na nga, untouched by human hands, ang ginatawag. But by human feet. Ginaugasan, magurong latiel, no? Pero yung ng iban nga, magbaliga ginamos, ginalasak man sang namit man sabor, no? Sila nga, ano nang ginamos ni? Mbala among ginamos nga daw ginlasak, kay daw kabahol, bla. Pero kung ginbayo, pino. Diba? Tiyan mo na masiling ka nga, ini nga ginamos, wala ni natandog sang kamot. Kay tiil gali. Amo na sa una, ti sila sa Bible, ang ilan na linasan, may ginabutang nga grapes. Aring promise ang Ginoo, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thy increase. Siling san Diyos, tahura o kung padunggi ang Ginoo, padunggan mo ang Diyos sang imo pagkabutang. Kag subong man sa mga una mo nga ani. Ang una nga mga ani sa una sa mga Hudiyo, gina-preserve nila, ginahalad nila na sa Diyos. Buhay nila ang inalabtan. Okay? Pag sa aton, dira man ta nagkuha sang idea, bless na ng word nga tithing, 10%. Sang una, ang first fruits, kung diin pa da nga may mga uma sila, ang first fruits dira, why nila na ginagamit para sila kugalingon? Ginadala nila na sa templo kag pasalamat sa Dios. The rest sa ilang mga ani, ilan na. Okay? Ti siling sang Ginoo ang promise diriyo, itahura anay ang Dios, padunggi ang Dios ang first fruit mo kay ano nga promise diri? Ang inyo na nga linasan, ang inyo na bulutangan, ang inyo na ginaproduktuhan sa inyo nga mga juices na sang inyo mga produkto, i-bless na sang Diyos. Ara ang promise ang Diyos, oh. So shall thy barns be filled with plenty. Ang inyo linasan, mapuno. Kung hindi nila pag-i-honor ang Ginoo, what about ang ilalinasan? Wala unod. Kaya nga, ang ila pabayaan sa Diyos. Hindi niya pag-ulanan, padalaan niya piste sa mga apan, kag ang mga putot sang ila mga bunga, nagakalataktak, nga wala pa sang nagakaigo nga tiyempo. So, in other words, there will be no prosperity if they will not follow the Lord. If they will not honor the Lord with their substance. That is the idea of it. Okay? So, in other words, kung nagapati sila nga ang ila substance hindi na ilaya, that's part of stewardship still. Alright? So, amo na mga Hudiyo, ara gina sila paminsaron, they have to give the first fruits to the Lord so that whatever properties, whatever produce that they will have, the Lord will multiply it. So, that is it. Another thing, what about the stewardship of money? Kung isa ang stewardship of money ni bala, the way we handle our money, siling dire, is an indicator sang aton spiritual condition, sang aton tagipusoon. Why? Diri mo ni matistingan ang tao, ang loyalty sa Dios kung kwarta na pagambalan. Kag gini nga subject, daw ka amo ning bisa no, daw mamisinterpret kung ang pastor nagawali parte sa kwarta, daw mamisinterpret sa mga tao ang pastor. Ay nano naman kwarta ang ginawali. Kabalo ka. Kung wali ang pagambalan, sili sa Bible, dapat iwali mo all the counsels of God, diba? Hindi lang stewardship sang kabuhi, hindi lang stewardship sang pamilya, sang aton opportunities. We have also the stewardship of money, diba? And this is part of our lives. Amo na nga siling dira, it is often a subject that many feel awkward discussing. God's word places great emphasis on the matter of money and possessions. Nga aman, kabalo ka, if you examine the scriptures, amo na makitaan mo, si Lord Jesus Christ,
naghatag more emphasis sa pag-handle sang material possessions than heaven kag hell. Mamangkot ka. Amo na akong eksaminan mong scriptures. Ariho. Kung magsiling kita, ari anayo, magsiling kita money, wealth, riches, treasure, i-define anay nato niya. Ano magsiling ka nga money? Ang money bala, wealth, riches, treasure, pala riyo ni? Hindi. Ariyo, tagaan ta ka mo ideya. Magsiling ka gani nga money bala, kwarta. Right? Nothing more than a piece of paper used as legal tender. Amo na kung may kwarta kamo, arada may nabutang da. This note is a legal tender from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ambot, ara pa na subong Japon sa aton papel nga kwarta. Ambot, daway na guro, no? Kung ano nyo na subong. Pero sa una, may ara na butang. Kaya nagaling kwarta nato ni, buat may kwarta ko de, base ula ay may 20 pesos ko din. So, ini ang 20 pesos, okay, what na natin, ang 20 pesos sila sa iban, daw popular sa simbahan. Kaya daw amo na kalabanan nga opiring, no? Diba? Anong kwarta ang daw ibat? Ha? O sige lang ah. Diri ang 20 pesos daw hindi na di kwan. Daw hindi na di popular. Ang 20 pesos, ang kwarta, gali wala din na nabutang eh. Ari gali oh. Ari. Basahon mo ah. Ang salaping papel, ang salaping ito ay ano kuno? Bayarin ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lahat ng pagkakautang. May nabutang diri. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay Panginoon. Ini kuno ang papel. Actually, ini yung kwartata ni, papel lang ni. Panawag sini, note. Ang matutuon nga kwan sini, sabi mo, amo na lang kwarta ko, may hari pa di ha? Hindi lang. Dati kalon. For example, isa kalibo. Sabi nyo, 20 pesos na kinangakong. Tuod man, kung ako mag-opering, hindi ni patikal-tikal ha, modesty aside, why ko yung offering 20 pesos? Nga kay 5 lang ka pesos sa ako offering. And for example, 1,000 pesos. Ang man Japon, no? Legal tender man Japon. Now, ang pamangkot, ang value sang 1,000, value ya, 1,000 kini? Hindi. Ang tutuod nga pundo sini, by the way, ang value gali hindi ina 1,000 no kay may ginatawag kita nga sa economics bala no kay panawag sina. Ha? Oh. May ara ginatawag nga tagong ko lang basa dula ni karon. May ara ginatawag nga kun kwarta pagambala natutuod nga pundo sini ato to Central Bank. Ang Central Bank naga-produce ang notes para sa tao, para lang pambayad. Amo na gina-deal naton sa utang ta, magabakal kita. Amo na paghatag mo sang 1,000 pesos mo, nakuha mo ang equivalent sang kwarta mo. Pero ang tutuod sini, ato na to ya Central Bank. Okay? That is what we call money. Ha? Nothing more than a piece of paper. So kung manginmatay ang tao, tungod lang gid sa kwarta, di ba? Oh, what is that? Amo nang pinsado sa tao, ang kwarta mo, note lang na. Nga makabakal ka, makagiyo ka, makatravel ka. Pero kung ang piece of paper, amo ang awayan nyo nga maglutod, nadula ang matutuod nga mensahe sang Diyos para sa aton.
That is money. Ha? Medium of exchange. Panawag sina. Medium exchange. Pwede lang gani sa unay, barter trade mo. Bayluhanay lang bala. Hindi bala mo ng iban. Ang bayo mo, bayluhanay ta. Ari ako ni mo, ara, suksok. Kisa may mga, diri kong kisa ako, may mga gadiring kita, bayluhanay, gani ka mabayo. Hindi na bakal, bayluhanay. Barter. Sa panahon sa una sa mga katsila, barter trade. Okay, that's money. What about wealth? Ang wealth naman, gina-define as something of intrinsic value. Intrinsic, hindi sa sulod. Ya ang value, ya gibla. Ang extrinsic, ya sagwa. Okay? So, wealth can be defined as something intrinsic value that generates a stream of income. It refers to businesses or rental properties are perfect examples of wealth. May natawag nga, ano na gani, inang may ginaparkilahan ka bala, may negosyo ka, ano pa nawag sina nga income gani? Passive income. Di ba? Passive income. Wala ka, bisan ay ka nagaobra, may income ka Japon based sa imong property. Di ba? May balay ka, nga ginaparkilahan. May kondo kang ginaparkilahan. May duta kang ginatamnan. So, inito na panawag sini, passive income. That is what we call wealth. Okay? Kag ang wealth, hindi lang na tangible, may intangible para sang lawas ta. Ang utok mo, wealth man na. Bla? Kalabanan, batian mo na sa mga graduation speaker. Ang kaalam mo, nga sa utok mo, manggad mo na, wala sa may makakawat sina. Bati ka mo na. Oh. So, that is what we call wealth. It's either intrinsic or extrinsic nga mga bagay. Nga makita mo ang value sina, amo ng wealth nimo. Okay? Riches naman ano? Riches can be defined as an excess of material possessions. Magsiling ka naman niya riches, ang sobra sa kinanglanon mo. Luxury na bala, siling sa iban. Manggaranon, rich nga tao. Kung rich siya, buot silingon, ang iyang resources sobra sa iya kinanglanon. May extra na siya. Amo na masiling mo, ba mga rich people, amak mo, kapalupad, aeroplano, ginampangampangan niya lang kwartaya. Why nagastuhan ang kwarta? Bakal na lang siya sa mga lagko, mga big bikes, kaya saan ipalumba. Bakal lang siya sa mga sports car, tapos gamiton, bakal siya sa damong salakyan, sa iya grahe, may pila kabilog da, nga nagaparking, may 40 kabilog da. May ara sang una da, kuno sa, may kilala ko nga mayor, nga kadagwa ya, lain kung ano ang bayo ya, amo man ang kolor sa lakyan niya. Perte, no? Kamo ya, kadagwa niyo, kung anong kolor sang bayo niyo, amo man na klase sang jeep nga sakyan mo. Doon namin no? Kung yelo, abi ang imo bayo, bantay ka na jeep, may maglabay nga yelo, sakay ka. Pag sa adlaw, brown naman bayo mo, bantay ka naman sa jeep, nga brown naman. Ang lain kung wala, jeep nga mo ng color, late ka sa obra mo. So, amo na yung riches. Magsili riches ka na excess na naya sa kinanglanon mo. Correct? O, ano yung treasure? Treasure means large store of money, gold, silver, or jewels. But silingon gintago mo. Amo na panawag treasure. Gibuta mo sa imo treasure chest. Ano na? Treasure mo na. Or, treasure man ang aton kabuhi. Right? So, amo nang differentiate. Ma-differentiate naton money. Ano to siling gani naton? Okay. So, magsiling ka nga money, piece of paper, medium exchange lang na. Magsiling ka naman na wealth, something intrinsic value that generates stream of income. Okay? So, kung may ara ka da nga ginaparkilahan, that's the source of that's wealth. No? Intrinsic or tawag naton passive income. Next, riches can be defined as an excess of material possessions. Sobra na sa kinanglanon mo. So, mo ng mga tao, manggaranon, nga surubra ng manggad. Mali-malita, nga kwarta.
treasure, large store of money, natago, may bulawan, may silver, may jewels, piece of jewelry. Okay? Now, ari sa Bible. Take note. Sa Bible, kung studyuan mong statistics sa Bible, there are 16 out of 38 of Jesus' parables which deal with money and possessions. Obserbaran mo na bala sa Bible? Pila ka bilog parables ni Jesus? Kung 38 parables, ang ara da sa Bible, 16 dira nga parables na refer sa pagdeal sang money. Di ba? Oh, example nga parable ni Jesus sang money, di ba? Parable of the lost coin, money manada. Parable of the prodigal son, it also involves money. Bla? Kwarta manada. Kay ginbaligaya pagkabutang kag naglakat sa iban nga lugar. Oh, parable of the rich fool, Luke chapter 12. It's all about money. Sa aton pa, there are so many examples on that. So 16 out of 38 of Jesus' parables deal with money and possessions. What else? Nearly 25% of Jesus' words in the New Testament deal with biblical stewardship. Ano pagid? Ari pagid o? The Bible contains more than 500 references to prayer and almost 500 references to faith, but there are more than 2,000 references to money and possessions. And the Lord is talking about tithing. 1 out of 10 verses in the Gospels deals with money or possessions. 288 verses in the 4 Gospels. Mga kauturan, ang pamangkot, nga ang gina-emphasize gid sang Ginoo ang paghandol sang kwarta. Kay kung hindi ka kabalo maghandol sang kwarta, anong buot silingon? Ma-develop sa imo ang sala nga idolatry. In what is idolatry? Ang pag-worship sa kwarta rather than pag-worship sa Ginoo. Amo nang inatudloan kita sa Dios. And what else? It would develop in us what we call selfishness. Pagkadalok bala? Abi, for example, hindi ka kabalo mag-handle sang money. Ano na ma-develop sa imo? Ang pagkadalok. Diba? Nga, ma-hold on ka na lang sa money mo. Para sa imo ang money, daw Diyos nimo. Ang kwarta, daw hindi mo pagbuyan. Pero have you noticed, ang kwarta, hindi mo gin ma-hold, no? May ara tao nga nagtago gisang kwarta, ya? May ara ko sa unang ginatago-tago, nga bag-o lang ang kwartal sa bangko, nang kakisil-kisil pa bala. Way gani na doang semana, ubos. Wala kong nataguon mo na kay bago-bago, hamot-hamot pa, no? Iban, yan nasimutan pa na, ya? May kwarta kami sa una, sa gagmay pa kami, nang tagaan kami bala 25 centavos. O ginawa, ginanamon nga linas mo, kagay ka mo na. Away ka mo, guro kagay, no? Ako ya kagay ko na, kaya isang una nga tempo, budlay makakuha ka 25, 5 gani, hindi ba? 10. Brana mo na, tangas na uta. Sundog lang, lagyan mo muno. Kagi ka na, wala. Sino sa inyo kagis na? Oh, kita mo, pati mga babae, linas kwarta. Kaya nga, aman, makakita ka sa una sa panahon nila makakita sila 25 centavos, pero di na kadako yan, di ba? Ang tinapay sa una, bakal kaya 5 ya? Galingin na ulo mo, kaon mo. Ano nga tinapay sa unang nami, baklon? Inang atay-atay, bla, nang puti, bla, ang red, bla, palibot. Kagang, gurya-gurya. Na bilang kada kaon mo lang, asong baba mo. O, sige, pinanda. So, sila sa Bible, ang laban nga ginahambal ni Jesucristo, mag-take care sa mga material possessions. Nga aayhan. Materialistic ang Ginoo. Kay sila sa iban, basta naghambal ka kuno parte sa mga material ng butang, you are a materialistic person. Hindi. Amo nang gusto sa Diyos,
tudluan yung tao kung paano mag-handle sa kwarta para ang tao hindi magmangin materialistic. Para ang tao magkilala nga ang tanan niya butang iya na sa Diyos. Therefore, kung ang tanan niya butang iya sa Diyos, including sang kwarta, dapat intindihon mo, kung ang kwarta nagtupa sa kamot mo, you are a stewards of your money. Diba? And you have to spend it. Intelligently. Amo na kung sa akon, kung may income, for example, tagaan ko sang Ginoo income, anong number one? Dapat ang 10% sina o kung ang akon nga tithes and offering must be set aside. And then the rest of that will be spent. Nga aman. Tiya mo na yung sakto nga budget nga ginatawag. Number one, dumdumon mo gid una gid ang tag-iya sang kwarta mo. Sino ang tag-iya sang kwarta mo? Ha? Hindi ba lang Ginoo? Pastor, hindi grabe yung obra ko. Hamak mo. Ako yung nagpabalas. Ako yung nagbira-bira obra. Ngayata ko na yung 10% man. Wait. Kung nag-invest ikaw, hindi ba may ara na na investors kamo abe? Kung may corporation kamo, may investment ka, pila ka porsyento ang investment mo? For example, abe, kapital kamo. Duha kamo, abi nagkapital kamo, 50% imo, 50% panakon. Okay? Kung may dividendo na, kung may ganansya, pila ka porsyento ang mabaton mo? Dapat 50% imo, 50% panakon, di ba? Amo na isakto yung partidahay. Okay. I-apply ito na sa Diyos. Now, kung nag-invest ka sa Ginoo upod sa Diyos, partnership mong ginawa, di ba? Do you believe that God is our partner? In our lives? Yes. Pamangkot. Pila ka porsyento gin-invest ang Ginoo? Sample, nakaubra ka. Alright? Pag ubra mo, masiling ka, Pastor, ako tiyan ang inta obra. Ang pamangkot. Kung waay ka gintagaan sa Diyos obra, makaubra ka? Anong investment sa Diyos kabuhi mo? Number one, God gave you the strength. Di ba? Kung nagmasakit ka, why ka gitsansa pro? Kadua, God gives you the opportunity to look for a job. Correct or not? Correct. Katatlo, sa nag-aobra ka, the Lord is giving you the wisdom nga makaobra ka sa isakto. Kay pananglitan, why ka nakaobra sa isakto, palinaw ka sa amo mo, why ka ginobra. Ikaapat, ang Diyos naghatag sa imo sang puwersa. Kung ano man nga klase obra na. Pamangkot, anong imo ya amot? Ha? Anong amot mo sa Diyos? May naamot ka? Paano dumabi? Anong naamot ta sa Diyos? Huwag kita naamot. Ang ato lang amot guro, ang ato lang ang pagpangabudlay, di ba? O galing pagpangabudlay mo na, hindi man ginagani truly, absolutely, imo, yan ba na Japon sa Diyos? Are ang tabo. Karon, may sweldo ka na. Pilang investment sa Diyos sa imo? Butang mabi, 99%. Ang imo ya, 1% lang, or 0.5%. Are na karon ay, pag abot na sang sweldohan ay, dapat, pila ang partida sang Diyos kag nakon. Ha? Dapat ang partida sa Diyos, 99.9% man, di ba? Akon niya pila, 1% lang. Pero abi mo, kung anong ginambal sa Bible, ang Diyos naghambal that ang Diyos kinanglan ibalik mo sa Ginoo ang pila. Ha? 10%. Pila ang ihatag sa Diyos sa imo niya? That you have to take care of it, gamiton na para sa imo kugalingon? 90%. Is that fair? Sa ato niya siguro, kung amo ng partidahan ay, damo guro mga kompanya, damo guro mga trabante, maralis na. Nga aman, mamak mo gaubra ka. 1% lang imo. Mga kauturan na mo nakaayos ang Ginoo sa atong kabuhi.
nga manumdum ka karon. Nga daw haluson mo tagaan ng Dios sang imo nga income kay gusto mo ya nga taguon lang sa imo kugulingon. Sila sa Bible gali, that's selfishness. Amo nang gusto sa Dios nga itudlo sa aton. Nga para bala nga aton nga balatyagon sa kwarta bala mauklasan kita bala sang natawag nga selfishness. Pag dapat tanto kilalaon nga ang Dios gali ang tagiya sina. Okay, tiari ay. Ano siling sa Matthew 6:19 to 21? Siling sa Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ano to ganin treasures kay na nga siling ko? Ang stock tabala sang kwarta, bulawan, kung ano pa da, ginbutang mo, gintago mo, amo ng treasure. Diba? So, imbis nga ang treasure mo dire sa kalibutan, ang stock ni mo sa mga material mo butang amo na, sila sa Bible, dito mo ya, amo na ang pundo mo nga kamanggaran dito sa langit. Kaya dire sa kalibutan, kung hagay mo lang natipon ang kwarta mo, may tendency nga kawaton. Ano pagid? May tendency nga kaunon sang sapat-sapat. Muna ko nang imo nga kwarta, may kilala ko sa una, may nadumduman ko sa una nga isa ka information nga may tao nga ang kwarta ya mga kwan bala papilon. Ginpang bugkos-bugkos siya bala. Tapos ginbutang ya sa isa ka daw box bala, crate. Pag dito ya ginbutang sa dalom sang kuweba, kaya sila niya kung kuweba ya medyo bugnaw. Ma-preserve ang kwarta ya. About for you to understand, after several years, nga dito niya ginbutang ang kwartaya, ara karon pagkuha ya, hindi yan ang puslan. Nga aman, nagtalapik-tapik ang iya kwarta. Bugnaw mo, siyempre, sa katugnaw mo, kung ma-melt, wala na sa katilaw. Mayara mo na sa unaw, sa ginpakambyohan niya iya kwarta, sa diri sa Bacolod, tabo. Ang kwartaya, gin tago ya, aguy ara karong tiging kaon sa ilaga. Gay libion sa pakambyo sa Central Bank. Kaya ang kalabanan niya kwarta, ang serial number gin ut-ut sang ilaga. Abi mo, ang importante gili sa kwarta, serial number. Di ba? Kung i-demonetize ang kwarta mo, why kagid. So, abaw pakitlo ya sa bangko. Amo man sa una sa Jessica, Soho, man to lang report sa una. Amo man natabo sa Mindanao to. Ng kwarta, ginkit-kit man sang tarso yang ilaga. Ti ang ginkit-kit, ang serial number. Ti kundi way na napuslan. Ti ano mo na karon? Amo na ang buot silingon. Siling sang Bible, hala mo tago ang kwarta mo, daw nahilak ka maggasto, ang iyasang Ginoo, kwaon mo pa, laksamon mo pa, kung ano ang galastuhan sang buluhaton sang Dios daw hindi ka maghatag. Muna sa iban bala noga bawod ang sensilyo maghatag ka. Karon ano ang bal sang Dios? Where your treasure is, ano kuno? There will your heart be also. Kundi nang imo gintago, dito man ang imo nga paminsaron. Amo na ako nagapaminsar ka nga may kwarta ka, gasalig ka. Gapaminsar ka nga may natago ka, gisa gasalig ka. Ti anong bot silingon, ang imong balatyagon, ato lang to. Mamasiling ka nga, hindi pagbayayang balay. Hindi ka magsimba, tao lang sa balay. Kaya yung napanumdum mo, base kon magaling ka sa balay mo, ang imong daan na tago ato to. Kabay pa nga, why lang, no? Where your treasure is, there will your heart be also. Ari pagido sila ni Apostol Pablo kay Timothy. For the love of money, ano ko no? Is the root of all evil. Ang pagpalangga sa kwarta, anong siling? Root of all evil. Magsiling ko, abi, money is the root of all evil.
Correct or not? Sakto na. Money is the root of all evil. Correct? Nga aman. Because it is the love of money. Ang pagbalangga sa kwarta, amo nang ginhalinan sa tanan niya kalautan. Which while have some coveted after, they have erred from the faith. Ang tao nga nagapalangga, nagid sang manggad, sang kwarta, nagtalikod sa pagtuo. And pierce themselves through with many sorrows. Pierce. Damo ang mga kalisod. Nadumduman ko na bala, ang mga diskaya, bala, puwerte ang manggad, mali-malita. Abi mo, ang pamangkot karon, are they happy now that they have mali-malita ang kwarta? Silisang iban, paldo-paldo ang kwarta? Are they enjoying their money? Dira mo na makita mga kauturan. Nga silisang Bible, kung ang tao, arat na lang sa pagpalangga sa kwarta, ang ilang kabuhi, they will not be happy with it. Why? Because time will come that the Lord will judge. Kag kung mag-judge ang Ginoo, amo na sila ni Job bala. Sila niya, naked come I out of my mother's womb, and naked will I depart from this world. Kaya ano sila sa Bible? For the Lord gave, and the Lord hath taken away. Nataw kita sa kalibutan nga ini, nga wala kita gani sang panapton. Kag magabalik kita, sa man ang kahimtangan. Kag sila sa Bible, ang Diyos nagahatag, anong pagid? Ang Diyos man magabawi. Kabalo ka, utod si Ginoo, muna sila sa Bible, nga kung ang tao hindi ma-acknowledge ang ginatawag naton stewardship sa Ginoo, anong matabo? Ang tao naga-selfish, nagadalok. Ang tao naga-pabugal. Diba? Ang tao nangin malauton. Kag, eventually, God will judge that person. Paano ang Diyos mag-judge? God will take away what God has given. Amo na nga siling sa Bible, we have to take care, we have to be careful with how we handle our God-given resources that God has given us. Anong hambal ni Lord Jesus sa diri sa Matthew chapter 6 verse 19? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So muna sa aton, lastly, gusto ko lang ipaibalo. In the stewardship of our money, of our resources, we have to understand that God is the owner. Kag kung owner ang Diyos ang tanan niya resources, God has something to say about how we dispose it. Kung ang Diyos tagiya, kung di siya man kabalo, kung anong gusto yang himuon mo, hindi iya kita. Doon pa rin mablas ang kaluwasan. Ang kaluwasan, kung di iya sa Diyos, ang Diyos nagaluwas sa aton, siya nagtuga sa aton. Kag siya man na nag-design sa kabuhi ta. But silingon, kung amo ng plano sa Diyos sa kaluwasan, siya ang nag-design kung paano ka maluwas, hindi kay kitaya. Damo sa mga tao masiling, maluwas ko ya paagi sa akong reliyon, maluwas ko ya paagi sa mayong buhat ko. Pero hindi, amo na. Amo na ang Diyos mismo nagambal, ang paagi sa kaluwasan, isa lang, paagi kay Jesucristo. Kung tuuhan mo siya, amo na nga sila sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Isa lang gid. Nga amo ng paagi sa Diyos, kasi siya ang nag-design sa kabuhi ta. Kitaya gay mo lang ta. Maluwas ka bala kung paagi sa imo reliyon? Never. Wala kaluwasan. Maluwas ka bala paagi sa mayong buhat? Wala man. Kaya nga, hindi na disenyo sa Diyos. Ang disenyo sa Diyos ang kaluwasan, si Jesus Christ lang tuuhan mo. Nga imo manuluwas, batunon mo sa imo kasing-kasing. Kag isiling mo sa Diyos, Lord, ako makasala, ginatugyan ko, ginabaton ko si Jesus nga akong Savior. Di ba? Amo na ang kaluwasan sa kalag. Kung amo na ang kaluwasan sa kalag, amo man na sa
stewardship sang resources ta. Ang Dios amo ang tag-iya, siya ya kabalo kon anong himuon mo. Kag amo nang iya nga economics, sili sang Ginoo, dumdumon ta siya. We have to understand that God owns everything. Psalm 24:1. Ano nga balsang Salmo 24:1? The earth is the Lord's and the fullness thereof. And paano ka gamit sang resources sang Ginoo sa imo? You have to give your money not only for yourselves. Anong purpose ang kwarta? Ha? Nga kita sa Diyos ang kwarta. Number 1, to supply the need. Munang rason, tagaan ka kwarta para masupplyan ang kinanglanon mo. Ikadua, to supply the need of the church. Ikatatlo, to supply the needs of others. Diba? Kung ikaw may obra, God is giving you the opportunity nga masuplayan man ang needs ng iban. Ilang need mo? Ano pa gid? Ika-4, to give us responsibility and accountability. Ika-5, give us the money so that we can worship the Lord, not the money that He has given us. That's why it is very important that we have to know and understand about our Christian stewardship, especially on the stewardship of God's resources. Okay? So, kung ikaw ay way pa ikaw nakabaton ka Jesus nga imong Savior, ay ka pa nakaangkon sa kasiguruhan sa kaluwasan mo, hunahon mo gid anay kasiguruhan sa kaluwasan mo. Okay? Kay hindi iya ang pagtuon sang kung paano ka magamit sang kwarta. Ang kwarta na iya will just follow the moment you are in Christ. Because God promises us to bless our lives, kay ang pinakadako nga blessing sa aton nagabot kung si Kristo ara na sa kabuhi mo. Kung si Jesus ara na sa imo, inang mga butang ang mga material na iya will just follow. Amo na nga ang Dios una gid nagapakamaayo sa tao kag ang iban nga butang will just follow, no? Pero kung way ka pa sa Ginoo, ang pinakadako gid nga blessing way mo na angkon. Ako bisan way ko damo, bisan hindi man ko makaangkon sa madamo nga kwarta, kun ang Ginoo ara sa akon, way ko pirdihon. May kanta nga nagasiling, take the world but give me Jesus. Okay? So I hope you are sure about your salvation. Kung way pa, come to Jesus right now. Shall we pray? Ginawa may namon niya lang itnon, salamat sang kagyanan. Nga makatulog kami sa imo, nga ikaw ang tag-iya sang tanan nga butang, including sang amon kabuhi, sang amon mga resources. Lord, tudloy kami sa kabuhi nga maalwan. Pagkabuhi nga nagakilala nga ikaw ang amon nga manunuga, nga ikaw ang amon nga manog-provide sang kinanglanon namon. Kag Lord, kabay nga ma-remind mo kami pirmi nga we are just stewards of all the blessings ginatag mo sa amon. Kag kabalo kami nga kon mag-abot ang panahon nga kami iga-judge nimo according to how we handle, how we take care of those monetary stewardship ginatag mo sa amon. Kag labaw sa tanan Ginoo, inatudloan nimo kami nga ang amon mga kalag, amo ang pinakadako nga blessing. Sobra pa sa kwarta nga mabato namon sa imo. Kung mayari pa diri sining aga nga wala pa sang kasiguruhan sa ila kabuhi, sang ila kaluwasan, kabay nga amo nang ila number 1 gid nga priority nga kilalahon ikaw Ginoo, nga ikaw ang manugatag sang pinakadako nga pagpakamaayo nga mo ang kaluwasan sang amon kalag. Kay kabalo kami nga the moment we are in Christ, that is already the sure investment nimo para sa amon, kag pinakadako nga blessing nga nabato namon sa imo. Kag pagkatapos ini, ang mga material nga butang will just follow. Lord, ubay kami sa gihapon, teach us to be faithful bilang mga steward nimo sa tanan nga bagay. Kini amon prayer in Jesus name. Amen. Sige, shall we all stand as we